Good morning po sa inyo lahat. Isa pang muli yugto na ating daily Bible blessings. Pamagat po na ating umaga ay alagaan natin ang ating katawan. Alagaan natin ang ating katawan. Si Pablo po nakaranas sa Apostle Paul na maraming hirap at sakit sa kanyang katawan. Ayan po si 2 Korinto, Kapitulo 11, siya ay pinalo ng walang bilang at hinampas, binato, nagpagal, nagdamdam, nagpuyat, nagutom, nauhaw, nag-ayuno, gininaw, at nahubad. Ito yung mga bagay po na nangyari kay Pablo hindi dahil sa kanyang ninais. Ngunit kanyang naranasan ng siya ay sumunod at naglingkod sa ating Panginoon. Dahil po sa kabilang banda, mga minamahal, dapat nating alagaan ang ating katawan. Nawapi huwag nating hayaang masaktan at mahirapan ang ating katawan, kundi naman kinakailangan. Mahalaga po sa ating Diyos, hindi lamang ang ating puso o espiritu o kaluluwa, mahalaga po sa ating Panginoon ang ating katawan. Ngayon po sa 2 Korinto 16:20, sabi po roon, ang ating katawan ay templo ng banal na espiritu. Hindi atin po ang ating katawan sapagkat tayo binili na sa isang halaga. Kaya gamitin po natin ang ating katawan upang maparangalan ang ating Diyos. At di po wag po itong abusuhin. Dapat itong alagaan. Ay nga po sa Romans chapter 12 verse 1, iharap natin ang ating mga katawan na isang haing buhay. Kaya sa Diyos na ating katampatang pagsamba. Kaya po ang ating alay po sa Panginoon ay dapat aya-aya sa harap niya. At di ba tayo maminamahal ang ating pagkain at ang ating pag-inom? Ay sa Kawikaan 23:20, huwag tayo may kisama sa mga lasenggo at sa mga masiba sa pagkain. Kasalanan po ang katakawan. Checkin po natin ayon sa 1 Korinto 10:31, na napupuri ang Diyos sa ating pagkain at ating pag-inom. At lagi tayong mag-ehersisyo o mag-exercise. Ay sa 1 Timoteo 4:8, may pakinabang ang pagpapalakas o pagsasanay ng katawan. Kaya po tanong maminamang ngayong umaga, at iba inaalagaan ang ating katawan? Alang-alang sa higit pang pagsunod, paglilingkod at pagpupuri sa ating Diyos. Maraming salamat po.